You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Let's all stand in reverence to the Word of God. We're going to be in John chapter 17, verse 6 hanggang 19. That's in page 527. And so we worship God in singing, serving, giving, in the things that God has allowed us to do. And now we worship God through reading His Word. John 17, verse 6, it says, Jesus po yung nagsasalita. I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they know that everything that you have given me is from you. For I have given them the words that you gave me, and they have received from and have come to know in the truth that I have came from you. And they have believed that you have sent me. I am praying for them. I am not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. All mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. And I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost, except the son of destruction, that Scripture might be fulfilled. But I am coming to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. I have given them your word, and the word has hated them, because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake, I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth. Let us pray. Lord, thank you for your word that is living and active, Lord. This very old text, Lord. And I pray that even though it's old, it's going to speak to us because the author is right here with us. Lord, thank you in Jesus' name. Amen and amen. All right. Maaari na po tayong maupo and just say good morning sa inyong katabi. Medyo ngitian mo naman. Mag-practice ka ng konting ngiti. Yan. Para naman masaya yung ating umaga. So this morning, we're starting a 2-week series entitled A Bible and a Passport. Okay? Can you say a Bible and a Passport? So today, we're gonna be focusing more on the Bible part. Okay? So syempre, yung passport, pupuntang ibang bansa, di ba? So, pero bago yung passport, Bible muna. Meron akong 3 S ngayong umaga. Sabi mo may 3 S. Yung Bible is for saving, for sanctifying, and for sending. Iisang Bible, pero 3 ang purpose niyan. Minsan nalilito tayo, puro saving lang. Puro sanctifying lang, no? But the Bible is for saving, sanctifying, and for sending. Okay? So, ayan. So, sabi mo naman sa katabi mo, ready ka na ba? Ready na. Alright. So, si William Carey po, the father of modern missions, ito po yung mga European, mga nagpunta po yan sa India. Kasi walang nagmi-mission noon. Di ba yung, narinig nyo na yung Honor God, Make Disciples, yung Matthew 28? Takang-taka yung si William Carey. Sabi niya, slogan lang ba to? Sabi niya ganun. Hindi ba talaga tayo aalis? So, kaya siya yung mga naunang umalis. And he said, to know the will of God, we need an open Bible. And so, syempre, madalas alam natin yon. But we also need an open map. Kaya nga dun sa center, nagpakabit na ako ng map. Nagpakabit tayo ng map. As of me, of the nations. Kasi sino sa inyo mahilig kang dumaw-daw dati? Yung bago pumasok. Dumadaw-daw muna. Alam nyo, yan, bago pumasok, imbis na dumaw-daw kayo, ask of me of the nations.
and I will make them your inheritance. Okay, kung gusto niyo yung nagdadasal bago pumasok sa simbahan, ayan, gawin ninyo. Si Lord nagsabi, ask of me of the nations, and I will make the ends of the earth your inheritance. So today, we're gonna talk about knowing Him. Okay, can you say know Him? So paano ba nakikilala si Lord? Sa Bible. Paano ba nagbabago yung buhay natin? Yung Bible. Paano ba, anong dala natin pag nag-mission tayo? Bible. Mamaya magpipreach ako sa Bustos. Sa tingin niyo ba mag-entertain ako doon? Hindi. Magpapreach din ako ng Bible. Paano lumalago yung simbahan? Bible pa rin. So, wala talaga. And some people would say, Christ is enough. But how did you know that Christ is enough? Because the Bible is enough. Diba? Saan nyo natutunan si Christ? Sa Bible. Hindi kailangan ng Holy Spirit. Oo nga. But how can you describe what the Holy Spirit is doing? Sa Bible pa rin. Kaya, it is to know Him. No? Hindi lang Him, God the Father, si Jesus, Holy Spirit. Okay? Now, sino sa inyo ay masaya ka, kilala mo si God? Yan. Masaya ka? And I want to clarify na there's a difference between knowing Him and knowing about Him. Okay? I'll give you an example. Si Moses, naka-encounter ng burning bush. Diba? So, hindi niya pakilala si God. Siguro, narinig niya na. Pero, naka-encounter siya ng punong hindi na uubos ang sunog. So, na-encounter niya si God. Tama? Nakausap niya. Na-encounter niya. He knew God. Some sort of face-to-face, even. Dahil nga, pero apoy lang naman yun. Anong sunod na pinagawa ni God sa kanya? Pinadala siya kay Pharaoh to, ano nga yung harapin? Anong tawag na? Ha? Harapin si Pharaoh upang i-confront. Okay? So here's the point, no? God does not draw you in to know Him without sending you out. Kaya minsan, magtataka ka, paano kaya natin nasabi na kilala natin si God if we are not having a missional life? Because God is a missional God. Bigyan ko pa kayo ng example. Si Isaiah, di ba? Masama ang loob niya kasi 50 plus years napakahusay na leader ni King Uzziah. Pero sabi ng Isaiah 6, in the year that King Uzziah died, nalungkot siya. Pero bigla niyang na-encounter si Lord. He knew God. Tapos nung na-encounter niya si God, anong sumunod na mangyari? Whom shall I send? Okay? Sabi mo sa katabi mo, here I am, send her. Okay? Send her, send my seatmate. No? Tingnan nyo na-encounter, gusto nyo ba ma-encounter si God? Gusto nyo ba siya makilala? But God is like a tornado, no? Alam mo yung tornado, umiikot yan, di ba? Tapos nadodraw ka doon, pero pag napunta ka na sa gitna, babato ka uli. Kaya ano nga yan the Bible is all about saving, sanctifying, sending. Kaya pagka wala tayong missional life, I do wonder if we know about God or we know God because we have a missional God. Ibig sabihin po ng may mission, mas priority ang beyond comfort. Si Jesus, komportable na sa langit. Tama ba? Pero bumaba dito. Di missional yon. Kung hindi yun bumaba dito, hindi tayo naligtas. At dahil doon, kung talagang naintindihan mo yung pagiging missional niya, you will be missional. Okay? You are not just saved, you are sanctified, and now you are sent. Okay? Yung pag-save, yung naligtas. Yung sanctify, mamaya makita natin through the Word of God, through victory groups, through Sunday service. No? Iniisip ko nga, tingnan mo yung katabi mo, mukha bang ligtas na? Ba't nagsisimba pa yan? Ligtas na Pero hindi, no? Kailangan pa rin i-sanctify. Because I believe there is no mission without personal holiness. Okay? Kasi you are in the world, not of the world, which means kung pareho ka lang din ng iba, bakit ka pa magmi-mission?
Narinig niyo yung sabi ng Chinese? Paleho din, paleho din. Hindi po. Hindi po, Your Honor. Paleho din. Okay, so, paleho. Di ba, ibig sabihin, kaya ka nagmi-mission, may ino-offer ka na kakaiba. Eh kung kamukha ka lang din ng iba, huwag ka na mag-mission. Kaya kailangan saving, sanctifying, you're being set apart, and then being sent out. Kaya tignan mo yung katabi mo, kakaiba yan. Tignan mo, iba. Ngumiti pa lang yan, ibang-iba na. Yan, alright. So, alright. As we know him, meron pa iba, si Abraham, no? Nakalimutan ko yung example. Magandang example. Abraham, gusto niyang ma-encounter si God. Na-encounter niya, yes. Anong sabi sa kanya ni God? You will be blessed to be a blessing and will be a father of many nations. He was saved. He was sanctified from Abraham to Abraham, and now he is sent. Okay, so, tingnan lang natin yung, siguro, yung iba hindi nyo pa rin maintindihan. Bakit ba kailangan, dito na lang tayo sa Walter, magmahalan tayo rito, ikutan natin lahat ng kainan dyan, wag na tayo magbustos, di ba? Alam mo, napansin ko sa bustos, ang daming lalaki. Yung mga nakaka-victory group ko doon, daming umaatid. Malamang mamaya, puro lalaki ang umattend doon. Kasi sa bustos, Maginoo, pero medyo bustos. Okay? Naisip ko lang. Hindi, alam niyo ba't ako nagpatawa? Kasi tingnan niyo po yung sabi ni Jesus. May connect may connect. Antayin niyo. But now, I'm coming to you that these things I speak in the word that they may have. Ito na, sabihin niyo po yung word na tuturo ko. Joy. Fulfilled in themselves. Ano kaya yung joy na sinasabi ni Jesus? As you sent me into the world, so I have sent them into the world. So it's about mission. Alam niyo po kung sino sa inyo gusto niyo joy to the world or joyful life? Gusto niyo? You need to live a missional life. Tingnan niyo a self-centered life will never be a joyful life. Bakit? Kasi kung ang laging focus mo, sarili mo lang, sa tingin mo, sa dulo ng buhay mo, masaya ka. Hindi siguro. Yung iba nga nagpa-foundation. Alam niyo yung foundation? Yung pag-oily ka na, di ba? Yung mamamatay na, di ba? Magkano na lang natitira sa bank account ko? Hindi ko na yan magagamit. Tayuan mo na yan ng foundation. Di ba? Kasi kahit wala na siya, gusto niyang mag-impact pa rin sa mundo. Napaka-missional ng tao. Now, that's the joy. Ibig sabihin, kaya po tayo nagtuturo ng mission, hindi para maging uncomfortable tayo, but because that is the path of joy. That is a path of satisfaction. Tingnan niyo po yung sabi ng Hebrews 12. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight. So, maraming bagay hindi importante which sins so closely, and kailangan may endurance. Tingnan nyo, bakit may endurance? May mission eh. Wala ka nang gagawin, parang ayaw mo na. Diba? The race that is set before us. Oh, sino daw model? Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Ano daw ang ginawa niya? Who for the joy? Sino sa inyo gusto niya ng joy? Joy, na? Ano daw ibig sabihin ng joy? That was set before Him, endured the cross. The joy of Christ is to endure the cross. And madalas gusto natin umunlad ng buhay, maging blessed financially para makaiwas sa hirap. And yet, that does not really bring us joy. Hindi ko po sinasabing wag po kayong yumaman, pero sana yung inyong pong pagyaman ay magamit sa isang misyon ng ating Panginoon. Kasi yan po ang meron si Jesus. Now, unfortunately, yung joy po ng mga simbahan, kung joy ang pangalan mo, hindi ikaw yon ano. Yung joy, alam niyo minsan yung simbahan, napansin niyo ba? Sa una lang masaya. Di ba? Sino dito sa inyo nung first time ka, puging-pugi ka sa akin? Grabe dito. Walang buhok yung pastor, pero ang ganda ng asawa. Yeah. Pero nung mga nakakaisang taong ka na, yung pastor na to nakakainis eh. Ano na yun? Nawawala na yung joy. Nawawala na yung fire. Anong kulang?
Hindi lang kasi saving and sanctifying. Lagi na lang gusto natin, ayusin ni Lord buhay natin, iligtas niya tayo. May kulang talaga. Saving, sanctifying, sending. Okay, that you will be sent out. Kaya sabi nga ni Doc Jun Escosar, our doktor po ito, no? Ang thesis nito, taga-Victory po yan. Ang thesis nito, puro mission. Sabi niya, it is so much easier to keep a fire burning than to restart it with a pile of wet wood. Now, iniisip ko, kailan ka kaya magre-reach out kung ano mang mission ang pinagagawa sa iyo ni Lord maliban sa maging komportable? May iba ka pa bang mission maliban sa maging komportable? Hindi ko alam. Kasi ako, concerned lang ako kasi nga, baka yung iniisip mong yun ng masaya, baka hindi yun, no? Kasi, kung hindi ka na masaya, baka hindi yung mga naisip mo yung solusyon, but rather, to do what the will of God is wanting you to do. And he continues on to say, unfortunately, as churches get older and larger, tinan niyo yung simbahan, palaki ng palaki. Konti na nga ito kasi yung iba nandun nag-ayos ng upuan sa Bustos, nagpa-practice na yung music team doon. The founder's vision for evangelism, meaningful discipleship, and cross-cultural missions can win. Pagka-komportable na kasi, di ba? Ano pa ba naman? Di ba? Tuwing linggo, uupo. Di ba? Tatayo, uuwi. Ganun lang. Di ba? Kaya lang yung joy nasaan na. Some of that might be considered the natural course of church growth, being more community-minded. O, yun na, di ba? Pagka may simbahan na, maging community-minded na lang tayo, magmahalan tayo. Tayo lang. Hindi tayo magre-reach out, no? Kumbaga, inward focus. Less focus on discipleship and less committed to participating in the Great Commission by praying, giving, and going. So by the way, baka mamaya lahat kayo magkuhaan ng passport tapos magbilihan ng ticket. Hindi, no? May 3 way para tayo makaparticipate sa mission. Sabihin niyo po, pray. O, ask of me of the nation. Pray, pwedeng give. Okay? Give and go. Okay? So, yun. Umpisa mo muna sa pray. Tapos, kung hindi ka makago, give. Pagka ikaw na talaga, go. Yan, yun. No? Tapos sa dulo, joy. Yang napakahalaga. Nevertheless, our calling is to be more spiritually minded. Ibig sabihin, yung normal pong kaisipan ay maging komportable. Pero how many of you know that because of the Bible, we are called to be spiritually minded? Not really naturally minded. Kung natural lang ang pinag-uusapan, ganyan talaga tayo mag-isip. Minded that as believers, we are in the words of the Apostle Paul, to set your minds on things above, not on things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Colossians 3:22-3. And so, number 1, so yung first point natin kanina ito pala yung first point. Alright. So number 1 is saving. Okay, sabihin niya po saving. Okay, so knowing Him brings salvation. Okay, yung makilala. Paano mo kilala mo niyo ba si Jesus? Oo. Paano niyo nakilala? Bible. Wala namang not unless nagpakita sa iyo si Jesus talaga. Meron ba dito talagang nagpakita sa iyo si Jesus? Wala, di ba? Through the Bible natin, nakilala siya. Knowing Him brings salvation. Tingnan po natin yung verse. Verse 3, and this is eternal life. Ano daw? That they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. And mula pa lang sa umpisa, bago po ang kasalanan, according to Genesis 1:26-28, God made man in the image of God, which means we are meant to be in relationship with Him forever. Kung made tayo in the image of God, kumbaga, you are made of God. Ibig sabihin, kahit ayaw mo, you will last forever. Okay? Napakatibay ng pagkagawa sa iyo ni Lord. Tingnan mo yung katabi mo, tumatagal yan. No? Hanggang yan, eternity. Ang tanong na nga lang mga kapatid, saan ka nga ba magkakaroon ng eternity? Di ba? Is it in relationship with God or is it in hostility with God?
So, ang eternal life daw ay marirestore through Jesus Christ. At ang sabi rin dun nga sa verse is actually that kaya tayo made in the image of God, the Lord wants us to take dominion. Meaning, yung buong mundo ay maging karelasyon ni God at hindi lang tayo. Diba? Yun ang mga nakalagay dyan. Now, here's the thing. Ang sabi po dito, Jesus Christ whom you have sent, iyan daw ang eternal life, knowing Christ. Siyempre, the way we know Christ is through the Bible. Sino po sa inyo, ayaw niyong nag-aantay ng ganon, mga pila? Okay? Grabe, gusto niyo yung nag-aantay. Ibig sabihin, pag, maiksi yung pila dito tayo. Di ba? Alam niyo, may mga moment, nag-aantay ako ang haba. Pero buti na lang kasama ko si Judith. Grabe, it feels like an eternity, but buti na lang kasama ko siya, kasama ko yung anak ko. So, ibig sabihin, kung mahaba man, at least kasama ko siya. No? It feels like an eternity. Okay, ito na lang, para mas maintindihan niyo pa. Sino gusto niyo magbakasyon ng mahaba? Mahaba. Yan, grabe. Mahaba. Mga ilang mga bidding to. Mga ilan? 3 days? 4? 1 week? Alam nyo, ako lang naman to Baka mamaya nagpapapogi points lang ako sa asawa. Alam nyo, kahit sa Europe pa yan. Pag hindi ko kasama yung asawa ko, malungkot ako. Kahit eternal Europe pa yan. Ibig sabihin, doon na ako, di ba? Lilipat na ako doon. Ala naman yung asawa ko doon. So it doesn't matter kung first world country pa yan, which means pinakamagandang country in the world. Ano ba ang pinakamagandang country sa buong mundo? Philippines. Grabe. Basta, Switzerland, yun ba? Australia, New Zealand. Kayo po ba'y masaya na titira kayo doon? Eternally, mahaba, mga 50 years. Di nyo naman kasama yung pinakamamahal nyo sa buhay. Okay lang sa inyo? Parang hindi, di ba? Okay, ngayon, anong pinakamagandang lugar sa buong eternity? Langit. May kwenta po ba yung langit kung wala si Jesus? Wala. Sigurado yun. Kaya ang eternal life po, hindi lang po makaligtas sa apoy. Yung fire insurance, di ba? Parang tumatanggap tayo kay Jesus kasi fire insurance natin yung takot tayo sa apoy, no? Hindi ho. Alam nyo, kahit maligtasan nyo yung apoy, let's say, nasa langit ka. Sino bang kakasama mo for eternity? Asawa ko po. Hindi mo nga matagalan yung asawa mo minsan. Sino sa inyo, hindi mo na matagalan yung asawa mo? Huwag magtaas ng kamay. Sino sa inyo, hindi mo na matagalan yung mga kapatid mo? Huwag magtaas ng kamay. Hindi yung totoo talaga. Na tingin mo, sino yung kaya mong makasama sa langit for eternity? Na sa tingin mo, langit talaga to at hindi mo aayawan ito. Si Jesus, knowing Him. Kaya nga naisip ko, bakit nyo ba gusto pumunta ng langit? Wala nang patayan yun. Meaning, wala na. Eternity na yun. Thousands of years to come. And with whom? Knowing Him, knowing Jesus, is eternal life. Pero ito maganda mga kapatid. Nasa langit na ba tayo? Wala. Di ba? Pero si Judith, pagkasama ko yan, parang nasa langit na rin ako. Oo. Di ba? Minsan ang init-init, pero pagkasama ko siya, parang ang lamig-lamig. Di ba? Sino sa inyo naniniwala ka, kasama mo na si Kristo ngayon? Huwag ka muna sumama kay Kristo sa langit, okay? Dito pa lang. Sino naniniwala? Yung presence ni Jesus nandito na ngayon. Di ba? Dahil binabasa natin yung Bible, yung word niya, the presence comes,
Jesus is with us, then whatever your situation is, wherever you are, it almost feels like heaven. Kasi nga, knowing Him, and if you can know Christ now, it is eternal life. Alright? So, yan. Sige, may pumapalakpak. Pangalawa ay sanctifying. Knowing Him through His Word sanctifies us. Ano bang pinaggagawa natin simula nung naligtas tayo? Di ba, pag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, anong sabi sa'yo? Kumonek ka sa church, di ba? Kumonek ka sa victory group. Ano ba meron dun? Marites. Hindi. Bible. Sana Bible. Alam nyo, masaya naman ako na close kayo sa mga VG ninyo. Pero minsan, pag 90% talaga ng usapan sa VG, walang Bible. Parang hindi naman yun ang purpose ng church. I mean, kung gusto mo lang magmarites, hindi naman kailangan ng simbahan. Tama ba? Diba? Pero kung simbahan ng context, na save ka na, ibig sabihin, na idagdag ka na sa community na ito, Bible talaga. Marami kayong naiisip, pero niisip ko, saan nyo nakuha yung naiisip ninyo? Kung hindi yan galing sa Bible, so, does it sanctify you? Pag sinabi pong sanctify, ay nababago. Diba? Kung yung dati, yung katabi mo, mainitin ang ulo, ngayon, mas mainitin na yung ulo. Hindi, ibig sabihin, mas patient na siya ngayon, di ba? Kung dati yung katabi mo, medyo hindi siya generous. Ngayon, generous na siya ngayon. And by the way, no, yung text po na John 17, baka matanong nyo lang. Yung John 17 na text na to, ay pagkatapos ng communion, yung upper room. Nag-communion sila, John 16 yan pababa. Nag-communion na sila, tapos papunta na sila sa Gethsemane. Di ba sa Gethsemane, yun yung Father, take this cup. Mamamatay na si Jesus So, ibig sabihin, bago mamatay si Jesus, iniisip niya na yung mga disciple niya. Iniisip niya tayo. Mamaya nga, ang nakalagay, pati yung future disciples, pinag-pray din niya. Kasama ka doon, no? Sa John 17. So, iniisip ni Jesus, mawawala na ako, makikita nila ako, mahihirapan dahil sa aking misyon. Baka kasi mawala sila. Yun yung point. Kaya ngayon, John 17 is a prayer for mission. Prayer na mamulat tayo ang mga mata natin to a missional life. Na yun talaga yung totoong merong joy sa atin. Now, saan po natin makikita yun? Sanctify them in the truth. Paano daw? Your word is truth. Tapos gusto ko pa yung word dito, plural. Sanctify them. Alam ko gusto nyo magbasa ng Bible mag-isa. Pero ano talaga iron sharpens iron talaga mga kapatid. Tama ba? Meaning, you need someone, no? Alam nga na mai-correct mo yung sarili mo, di ba? Alam nga na mailigtas mo yung sarili mo. Alam nga namang may mata ka sa likod. Meaning, napahamak ka na. Namali ka ng desisyon. Kailangan po talaga ng community, no? Hindi lang po basta Bible, no? Bible in community. Alam nyo, wag po kayo matakot magbasa ng Bible. Basta may siguro, at least meron kayong 2 or 3 that you share it with. Kasi pag sinare mo, di babalik sa'yo yun. Alam mo, maganda yung sinabi mo. Pero, baka mas ito yan. Di ba? Ibig sabihin, if you share it, autocorrect yan Hindi naman kailangan maging sobrang biblical scholar. If you do Bible together, you will not go wrong. Sino po ba yung nagkakamali sa Bible? Di yung nagsasabing sila ang tamang interpretasyon. Tama ba? Sila lang, pwede.
Tapos yung isa sabi, siya lang daw yung anak. O, di ba? Paano naman tayo? So, yan ho. Sanctify them in the truth. Your word is truth. So, ang tanong, meron ka na bang victory group? Yan. Ang tanong, nagwo-worship service ka ba? Di ba? May okay naman din yung online. Di ba? Siyempre, hindi mo naman maiwasan. Di ba? Kasi may gagawing iba. Pero yung totoo, mas okay talaga yung nandiyan ka. Di ba? Wala kang magawa. Nandiyan ka. Talagang pinipilit mo na i-absorb. Kasi present ako. Present ka rin. Nandito na tayo. Magkiskisan tayo. At makita natin yung gustong baguhin sa atin ni Lord. Now, here's the thing as well, no? That there's no mission without a level of holiness. Sinabi ko na kanina, you need to be different. Kasi how can we be on a mission if we're just like everybody else? Diba? I'm not saying be perfect, but be different. Okay? And so that brings us, yung talagang point ng ng Bible is sending, no? Mamaya pupunta nga ako Bustos no. Mamaya pagka amen ko mga kapatid, doon ko na kayo pagpe-pray sa Bustos. Alis na ako. 10 o'clock yung simula. Amen. Okay, for those who want prayers, meet me at Bustos. Ngayon lang naman, no. Alam nyo, paano ko napunta doon sa Bustos? Gusto ko lang ding i-share yung saving truth, the sanctifying truth, and even the sending truth. Alam mo, balang araw, yung Bustos, mag-share din yan sa iba. Ito nga si Janelle, taga Bustos yan. Na-blessed ba kayo kay Janelle? Palakpakan niyo naman si God. Tignan mo, binibless natin yung Bustos. O siya naman dito, nag-pray sa atin, di ba? Ganun lang talaga yun, no? So, that's where the joy is. Okay, sending, knowing His Word. Paano mo nalaman yung Word? Kasi alam mo yung salvation, at hindi ka lang na-save, binabago ka nito. At alam mo yung salvation, at alam mo yung makapagbago sa tao. Now, this truth should send you out to the nations. Hindi lang basta sa Bustos, no? Sample lang yun. But even to the ends of the earth. Nakakatuwa, last week lang, tapos na yung 10 days Nandyan na yung mga missionaries natin. Dami nilang mga kwento. Sila na lang pagkwentuhin ko. Pero next year, no? Pagkababalik lang nila, tinawagan na ako ng IN Busan naman daw, 2025 June, Busan. Alam niyo yun, mag-share tayo ng gospel sa mga zombie. Di ba? So, train to Busan. So yun na po. Kararating lang namin ng galing Macau, may sign-up form na kagad papuntang Busan. Nag-sign up na kagad ako. Okay? Sign upan yan. So, sends us to the nations. Now, ang goal is magparami ba? Hindi ko nga alam kung dumadami tayo Alam nyo, Jesus said, your job is to go and make disciples. The job of Jesus is to build His church. Meaning, kung dumadami man yung church, si Jesus nagpapadami niyan. Ngayon, yung pag-make disciples, pagsunod lang yun mga kapatid. Yung bang sinerang ko sa Macau, napunta ba rito sa Baliwag? Parang hindi naman. Pero tingnan nyo, naggawa tayo ng service sa Bustos, dapat kumonti tayo, parang dumami pa rin. So, ganun po yan. As we go and make disciples, the Lord will add and build His church. So, hindi po tayo nagbibilang ng para tayong nagpaparami. So, ngayon, ano pong sabi ng verse 14? I have given them your word. Okay na. So, paano nga maging missionary? May word ka. Kailangan mo ng Bible, no? Kung hindi ka naman lalabas ng bansa, Bible lang. Pero pag lalabas ng bansa, Bible NA, passport. Okay? Word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. Si Jesus ba galing sa mundo? Hindi. Galing sa langit, no? So kaya, kakaiba siya. He was
set apart. Now, kung follower tayo ni Christ, edi therefore, mas malamang hindi tayo mahal ng mundo, kamukha ng gusto nating pagmamahal sa atin ito. Bakit? Kakaiba tayo eh. Kung mahal na mahal ka ng mundo, baka parehas kayo. Again, I'm not saying sobrang maging kakaiba tayo, but the point is, anong iba sa'yo? Di ba? That can be imparted to others. I do not ask that you take them out of the world. O, tinan nyo ha. Ano to? Prayer for mission ha. Anong pinag-pray ni Jesus? Huwag mo silang aalisin sa mundo. Wow! Yung iba sa atin, nagpe-pray na ng ano, no? Lord, tapusin mo na. Alisin mo na ako dito. Alam mo, sabi ni Lord, hindi ko, kasi ipapako na sa cross to, di ba? So, alam niya na masyasyak itong mga to, na ang hirap pala sumunod kay Kristo. Tapos ang sabi niya, huwag mo silang aalisin sa mundo. But that you keep them from the evil one. Ano bang mensahe ng demonyo? Intindihin ang iyong sarili. Puro sarili lang. Alam niyo, walang joy talaga doon. The joy is to the world and not really to self. But yun yung kaya tayo kailangan iligtas. And they are not of the world, just as I am not of the world. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. Now, mga simple ideas lang, no? Off, out, into. Sabi niya po, off, out, into. O, avoid being off the world. Off, out, into. So, ibig sabihin, pag off, sobra naman kayong samang-sama sa mundo. Di ba? Ito, hindi naman po tayo mawawala sa mundo eh. Pero makikita mo, idol mo ba tong mga taong to? Hindi mananampalataya. Okay, alam ko na hindi natin maiwasan, di ba? Pero, totoo ba yan ang idol mo? Yan talaga yung susundan ng buhay mo? Yung mga bata, no? Lalo na yung Roblox. Nahihirapan ako sa Roblox eh. Ang daming mga laro-laro. Paramihan ng followers yan eh. Yung mga bata, pag maraming follower, yun ang idol nila. Ako, wala naman akong problema sa paglalaro eh. Pero ang tanong ko sa anak ko, ito ba talaga idol mo? Ito ba talaga? You are being of the world. Oh. Baliktad naman. Off, out. O, yung iba naman, ayaw ng marumihan, wag na tayo lalabas ng bahay. Ganun ba yung gusto niya? Paano tayo magbi-mission? Kagagaling nga lang natin sa China di ba? Paano kaya kung yung galit mo sa China, hindi na tayo nag-mission sa China? Di ba? Oo nga, alam ko may marami silang ginawang mali, pero kaya nga sila gumagawa ng mali kasi kailangan nila si Jesus. Kaya kung hindi natin yung isi-share, paano na? So, hindi off, hindi ka kasama ng mundo, hindi ka rin out. But you are into the world. You were sent into the world. Ang puso mo na kay Christ na eh. Pero yung puso ni Christ nasa mundo. Siya talaga yung idol mo. Kaya nga nandito ka eh. Okay na nasa mundo, pero sino idol mo? Sino talaga yung pag nagsalita, nag-post, ganito gagawin ko sa buhay ko? Talaga ba? What about your salvation? Alam, ganda nung kanta natin kanina, kakantahin natin yan mamaya. Salvation belongs to our God. Di ba? Sabi doon, for your glory we proclaim. Marami po tayong kayang gawin eh. Alam niyo yung idol ninyo, maraming kayang gawin yan. May isa lang siyang hindi kayang gawin. Magligtas mula sa kamatayan. Pag may nakita kayong ganyan, sundin nyo na. Pero kung wala, wag yun. Hindi yun ang idol natin. Salvation, saving, hindi lang yun. Yung Diyos na ito, si Jesus, ay hindi lang kayang iligtas ka sa kamatayan, kaya ka rin baguhin, hindi pag namatay ka na, ngayon na. Saving,
sanctifying. At hindi lang yon. Kahit hindi ka mabuti, kaya kanyang baguhin to the point na gagamitin ka niya. So, ang prayer ni Lord ay hindi of the world, mali, baliktad, of the world, out of the world, but rather from Jesus, your heart, into the world. Tapos ano po bang goal? Ang goal po ba i-idolize ang Christianity, ang victory, yung po ba? Wala, may nakita po ba kayong pangalan ng victory dito? Wala. Ayun, Jesus. Ano po bang purpose? Bakit tayo saving, sanctifying, sending? So that, sabi niyo po, so that the world may believe that you have sent me. Ang dulo po maniwala sila kay Jesus. Yun lang naman yun kaya lang, paano nga sila maniniwala kay Jesus kung hindi tayo sanctified by the Word? Meaning, hindi ka perfect, pero parang same ka lang. So ang goal ba kung hindi ka naging kakaiba, ang goal mo ay magbasa ng Bible. Yun lang naman Victory Group, community, hanggang i-sanctify ka ni Lord na parang pati aso mo, tinatahulan ka na. Galing mo yung aso. Gumagano nyo, ha? Grabe, pati yung aso ko. Hindi na ako kilala. Binago ka na talaga ni Lord, no? At syempre, hindi lang yung sanctification. Ano bang mensahe natin sa kanila? And that they will believe in Jesus, the one to whom salvation belongs. Wala pong ibang makapagliligtas mula sa kamatayan. Wala pong ibang makakapagbago ng ating buhay. Nakwento ko na po sa inyo to si Ken. Si Ken, ano po yan? English major, kaya kahit Chinese. Medyo nasharean. Tinry niya no? Tinry niya kasi marami na siyang gustong purpose sa buhay niya. Pero wala siyang nakitang worthy na purpose sa buhay niya. Tapos nung na-meet namin siya, kinuwento nga niya kung paano siya na-sharean. Tapos sorry siya ng sorry. Sabi niya, I look down on you Filipinos. Sorry, Pastor. Sabi niya nga. Ganun talaga yung makanis ano yun Pastor. Yeah. Sorry, Pastor. That we look down on Philippines. Ang tingin talaga nito sa atin, mga katulong. Ganon, basta mababa tingin nila sa ayaw nga nila. Tapos alam mo, nung na-born again siya, pumunta pa ng Maynila para mag-aral ng world missions. Nag-aral dyan sa Maynila. Kala mo ba ayaw mo sa amin? Paano mo malalaman na talagang na-encounter mo si God? Nawawala yung fear of people. Nawawala rin yung looking down on people. Diba? Pag nakakita ka ng sobrang successful na tao, anong pakiramdam mo? I-idolize mo ba siya o alam mo na meron ka pa rin maibabahagi sa kanya? Or kung hindi successful yung tao, ilulook down mo ba? So ito, example ng nilulook down niya tayo, pero nung nasharean siya ng gospel, nag-iba yung tingin niya sa atin. You Filipinos are such great leaders. Tapos ang sabi niya, Pastor, we will not waste this gospel. I know Macau is known to be the gambling capital here in Asia. But one day, we will be known for passionately loving Jesus. Sabi niya. Okay, so sabi niya, balang araw daw, hindi na raw makikilala yung Macau sa sugal. Makikilala daw ito bilang lugar ng mga taong passionate sa pagmamahal kay Kristo. Saved, sanctified, sent. And so, as I call on the music team, paano natin ito magagawa? John 17 yan. Alam niyo bang kasama kayong pinag-pray? Sabi ni Jesus, I do not ask for this only, yung 12 disciples, but also for those who will, future, believe in me through their word. So word pa rin, Bible pa rin. Buti may Bible, no?
2,000 years na ito, mga kapatid. People are still being saved, sanctified, and sent. And it will not stop until kingdom comes. Kaya may confidence tayo. Pastor, anong mangyayari dun sa Bustos? Anong mangyayari sa Busan? Pamalay ko. Iisa lang naman ang material natin, Bible. At kung kailangan ng passport, di passport. But we have a simple message, a message that saves, a message that sanctifies, a message that sends those who are saved and sanctified. Kaya, naniniwala ako dito sa verse na to. How many of you believe this verse? Sabi niya, therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. Come on, how many of you can see in our nation, grabe naman sa Senate, shaking. Parang magigiba na yung gobyerno natin. But how many of you are grateful? You are part of a mission that cannot be shaken. And be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. Why? Because Jesus prayed for the future disciples. Ayan, pinag-pray niya. Hindi lang sila, pero tayong lahat. And let us offer to God acceptable worship. At dahil doon, meron tayong mission. Okay, last na lang, Alam nyo bang walang mission yung church? Medyo nalito kayo doon, Maraming simbahan, panay ang lagay ng mission, vision. Okay naman kung kaya nyong gawin. Alam nyo kung sinong may mission? Si Jesus. And we're just joining Him. It is Jesus' mission, and we are just joining Him. Naintindihan niyo yun? And if He does not fail, we will not fail. Diba? That's the reason why we have a kingdom that cannot be shaken. At alam niyo ba, kung bakit natin yung magagawa? Dahil sa ginawang sakripisyo ni Jesus. Sabi doon, and for their sake, I consecrate myself. Anong ibig sabihin nun? Sinet apart niya yung sarili niya. Umalis siya mula sa comforts of heaven and went to earth. Para saan? That they also may be sanctified in truth. Pastor, hindi yata ako makakapag-mission. Kasi hindi mabago-bago yung buhay ko Pero sabi ni Jesus, hindi kaya nga ako umalis sa langit Alam ko, hindi mababago yan hanggat hindi ako umaalis sa comfort zone ko. Pero kaya nga ako umalis so that they too will be sanctified, changed by the truth. And so those who are saved and sanctified are now sent out to the world. And don't worry, Jesus prayed for you. And this is a mission, a kingdom that will not be shaken. Amen? Come on, palakpakan po natin si Lord. Why don't we all stand and pray? Let's just raise up our hands to the heavens. Lord, we pray that we will get out of our comfort zones because that is a place of joy. Yun lang naman yung desire mo, Lord the full measure of your joy. Lord, alam ko natatakot kami, but this is not our mission. It is your mission, Lord God. And in love, we join you. Lord, we request you to grant a sense of mission in our hearts, that we use the Bible not just for saving, for sanctifying, but sending us. Lord, I pray that we desire the fullness of joy through fully participating in the mission of Christ. This we ask. In Jesus' name, amen, amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.